Nung araw na pinalayas ako sa pamilya ng asawa ko habang nakahiga pa sa malamig na kama ng ospital. May 50 piso lamang sa aking bulsa at isang basyong botel, yan ang gamot. Hindi ko akalain na pagkalipas ng 7 araw ang mismong mga taong nagtapon sa akin na parang basura ay luluhod sa aking harapan. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital ay amoy gamot at tila napakabigat. Kakalabas ko pa lamang sa operating room 5 oras ang nakalilipas matapos ang isang komplikadong operasyon. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang matalim na kirot sa aking tiyan kung saan naroroon ang sariwang tahi. Ang mahinang tunog ng monitor na sumusubaybay sa aking tibok ng puso ay ang tanging sumisira sa nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Biglang bumukas ang pinto. Hindi man lang kumatok si Gabriel. Kasunod niya ang kanyang ina si Doña Victoria na may dalang mamahaling bag at nakasuot ng tila walang kapintasang perlas sa leeg. Walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Walang tanong kung kumusta ang lagay ko pagkatapos ng operasyon. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa aking kandungan. Ang bigat nito ay naramdaman ko hanggang sa aking mga tahi na naging sanhi ng aking mapait na pagpikit. Pirmahan mo iyan, Serena, ang malamig na utos ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay walang kaunting lambing. Tila ba nakikipag-usap lamang siya sa isang empleyadong nais niyang tanggalin sa trabaho. Divorce papers yan. Sa susunod na linggo, ikakasal na kami ni Bianca. Nanginig ang aking mga daliri sa ibabaw ng puting kumot ng ospital. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit 5 taon. 5 taon kong ibinigay ang aking buhay para sa pamilyang ito. Iniwan ko ang aking magandang karera sa bangko upang maging anino ng kanyang negosyo. Nung malapit ng malugi ang Monteverde Group dahil sa mga maling desisyon ni Gabriel, ako ang nagpuyat gabi-gabi, nag-ayos ng kanilang financial audits at gumamit ng aking sariling pangalan at lisensya upang makuha ang tiwala ng mga investor. Naligtas ang kanilang kumpanya, ngunit ang kabayaran ay ang sarili kong kalusugan. At ngayon, habang duguang nakahiga pa ako sa ospital, ito ang aking gantimpala. Huwag mo nang patagalin pa ito, Serena, sumabat si Doña Victoria habang lumalapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Alam naman nating lahat na pinakasalan mo lang ang anak ko para sa pera. Na yung maayos na ang kumpanya, hindi ka na namin kailangan. Si Bianca ang nararapat para kay Gabriel. Mayaman siya, may pangalan at higit sa lahat, hindi siya katulad mo na isang hamak na anak ng bank teller. Kinuha ni Doña Victoria ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at itinapon ito sa aking paanan. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng mga papel na pera sa loob nito. May 50,000 piso dyan. Sapat na yan para sa pamasahe mo pabalik sa probinsya ninyo. Umalis ka ng tahimik at huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Naramdaman ko ang init ng luha na nagbabadyang umagos mula sa aking mga mata. Ngunit mariin kong kinagat ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Hindi ko ipapakita sa kanila ang aking kahinaan. Hindi ko hahayuang makita ng 2 taong ito ang aking pagkabigo. Marahan kong iniangat ang aking ulo kahit na ang bawat galaw ko ay tila hinihiwa ang aking tiyan. Tiningnan ko si Gabriel ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang lalaking minsang nangako na aalagaan ako habang buhay ay hindi man lang makatingin sa akin ng diretsyo ngayon. Tumingin siya sa sahig, tila nahihiya, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang duwag na ambisyon. Ibigay mo sa akin ang panulat, ang mahina, ngunit buong-buo kong sabi. Kinuha ni Gabriel ang ballpen sa kanyang bulsa at iniabot sa aking nanginginig na daliri ng mabilis, tila takot na magbago ang aking isip. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinusulat ko sa ibabaw ng papel, naramdaman ko ang pagkapunit ng aking nakaraan. Ngunit kasabay nito isang malamig na determinasyon ang sumakop sa aking puso. Ang aking lagda na nagligtas sa kanila noon ay ang lagda rin na tatapos sa kanila ngayon.
Nang matapos kong pirmahan ang huling pahina, kinuha agad ni Gabriel ang folder na tila ba nakakuha ng isang gintong tropeyong pinakamimisi. Mabuti at naging matalino ka sa huling pagkakataon, Serena, ang sabi ni Victoria habang inaayos ang kanyang mamahaling jacket. Pagkatapos ng araw na ito, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Monteverde. Lumabas silang dalawa nang hindi man lamang lumingon. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay naging huling tuldok sa aming pagsasama. Nang masiguro kong wala na sila doon, lamang tulo, yang pumatak ang aking mga luha. Ang aking pag-iyak ay walang tunog, isang tahimik na pagluha na nagmula sa kaibuturan ng aking nasaktang pagkatao. Ngunit hindi ito luha ng pagsuko. Ito ay luha ng paglilinis ng aking sarili mula sa kanilang dumi. Inabot ko ang aking lumang cellphone na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang isang lihim na aplikasyon ng bangko. Ang system na ito ang namamahala sa pinakapuso ng pananalapi ng Monteverde Group, ang master account. Noong isinaayos ko ang kanilang utang, ginamit ko ang aking personal na digital signature bilang pangunahing garantiya upang mapanatiling bukas ang kanilang linya ng kredito. Sa madaling salita, ang bawat transaksyon, mula sa pambayad sa kumpanya hanggang sa mga credit card ni Gabriel at Victoria ay dumaan sa ilalim ng aking kontrol. Pumasok ako sa security panel. Ang aking daliri ay nakatapat sa pulang pindutan na may nakasulat na suspension of guarantor privileges. Kapag pinindot ko ito, ang lahat ng otomatikong pagbabayad at pondo ng pamilya Monteverde sa buong bansa ay pansamantalang hihinto sa loob ng 7 araw at tuluyang masususpinde kung walang personal kong pag-apruba gamit ang aking biometrics. Naalala ko ang sinabi ni Gabriel. Sa susunod na linggo ang kasal nila ni Bianca, isang marang yang kasalan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na gagamit ng mga credit card at pondo na nanggaling sa aking pinagpaguran. Numiti ako sa gitna ng aking mga luha. Tininan ko ang aking daliri sa screen ng telepono. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na nagpapatunay na ang proseso ng pag-freeze sa master account ay nagsimula na. Ang countdown ay tatakbo sa loob ng 7 araw eksakto sa mismong araw ng kanilang kasal. Ibinaba ko ang aking telepono at humiga ng maayos sa kama. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakalamdam ako ng kapayapaan sa kabila ng kirot ng aking katawan. Hinayaan ko ang aking sarili na pumikit upang magpahinga. Nagsisimula pa lamang ang laro at titiyakin ko na kapag sumapit ang araw ng kanilang kasal, mararanasan nila ang pinakamalaking kahihiyan na hindi nila malilimutan habang buhay. 3 araw matapos ang aking operasyon, nagpasya akong lumabas ng ospital kahit masakit pa ang aking mga tahi. Wala akong kasama. Walang marayang sasakyan ng mga Monteverde na naghihintay sa labas ng lobby. Sumakay ako sa isang ordinaryong taxi at bumalik sa aking lumang apartment ang maliit na silid na iniwan ko. 5 taon na ang nakalilipas nang piliin kong pakasalan si Gabriel. Pagkapasok ko sa apartment, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at katahimikan. Naupo ako sa lumang sopa at tumingin sa aking kaliwang kamay. Bakante na ang aking daliri. May naiwan na lamang na maputlang marka kung saan nakasuot ang aking singsing sa kasal sa loob ng 5 taon. Ang singsing na yon ay iniwan ko sa ibabaw ng metal na mesa sa tabi ng aking sa ospital kasabay ng aking mga luha at ng aking lumang buhay. Habang nagpapahinga binuksan ko ang aking cellphone, pumadad sa aking social media feed ang mga balita tungkol sa nalalapit na kasal ng taon. Nakangiti si Gabriel habang nakaakbay kay Bianca sa isang mamahaling restaurant. May mga larawan din ng kanilang mga imbitasyon na may gintong laso at mga detalye tungkol sa marangyang yate na gagamitin para sa kanilang reception. Binigyan pa sila ng media ng bansag na perpektong magkapareha. Napangiti ako ng malamig habang pinagmamasdan ang kanilang mga masasayang muka. Magpakasaya muna kayo ngayon dahil ang bawat segundong lumilipas ay mas naglalapit sa inyo sa bangin ng kawalan.
Upang mailipat ang aking atensyon. Tumayo ako at lumapit sa nag-iisang kahon ng aking mga personal na kagamitan na dinala ko mula sa mansyon ng mga Monteverde bago ako maospital. Karamihan sa mga laman nito ay ang aking mga lumang libro sa kolehiyo, mga sertipiko bilang banker at ilang personal na dokumento. Ngunit sa ilalim ng kahon may isang bagay na kumuha ng aking pansin. Isang maliit na lumang kahon na gawa sa bakal na may kalawang sa mga gilid. Ang kahong ito ay pagmamay-ari ni Doña Elena, ang yumaong ina ni Gabriel. Siya ang unang asawa ng ama ni Gabriel at ang tanging tao sa pamilyang iyon na nagtrato sa akin ng may totoong pagmamahal. Bago siya pumanaw, 4 na taon na ang nakalilipas. Dahil sa sakit, ibinigay niya sa akin ang kahong ito at sinabing huwag ko itong ipapakita kahit kanino, lalo na kay Doña Victoria o kay Gabriel. Nahanap ko ang maliit na susi na nakadikit sa ilalim ng kahon gamit ang isang lumang tap. Dahan-dahan ko itong ipinasok sa kandado. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-ikot ng lumang susi sa loob ng kandado at dahan-dahang bumukas ang takip ng bakal na kahon. Sa loob ay may mga lumang larawan naming dalawa ni Doña Elena. Ngunit sa ilalim ng mga larawang yon ay may nakatagong isang makapal na asul na envelope. Kinuha ko ito at binuksan. Bilang isang dating eksperto sa pananalapi sa bangko, agad na nakuha ng aking mga mata ang mga legal na termino at mga numero sa loob ng mga dokumento. Ito ang orihinal na kasunduan ng trust fund na itinatag ni Doña Elena bago siya mamatay. Ang trust fund na ito ang mismong ginagamit na garantiya para sa lahat ng pautang at credit lines ng Monteverde Group sa kasalukuyan. Ngunit habang binabasa ko ang mga huling pahina, nanlaki ang aking mga mata at tila huminto ang aking paghinga. May isang napaka-importanteng sugnay o clause sa di inaasahang bahagi ng dokumento. Isinasaad dito na ang buong pondo ng trust fund ay legal na nakalaan para sa magiging anak namin ni Gabriel. At habang wala pang isinisilang na anak ako, si Serena Valdez ang itinalaga bilang nag-iisang tagapang-alaga o sole trustee na may ganap at hindi mapapawing kapangyarihan sa pondo. Ibig sabihin ng pondo ay hindi pagmamayari ng Monteverde Group at lalong hindi kay Gabriel o kay Doña Victoria. Ito ay nakatali sa aking pangalan bilang tagapangalaga. At ang pinakamatindi na kasulat sa dokumento na kung sakaling maghiwalay kami ni Gabriel ang trust fund, ay dapat na otomatikong i-freeze at ibalik sa aking personal na pamamahala upang protektahan ang mga ari-arian mula sa pang-aabuso ng pamilya Monteverde. Naalala ko nung mamatay si Doña Elena. Habang umiiyak ako sa tabi ng kanyang kabaong, si Doña Victoria ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot na itim na bestida para sa libing na tila ba isang pagrampa ang kanyang pupuntahan. Si Gabriel naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga negosyante upang ipakita na siya na ang bagong pinuno ng kumpanya. Si Ate Jose Chavez, ang matagal ng abogado ng pamilya, ang lumapit sa akin noon. May dala siyang tsa at sinabing maari kong pagkatiwalaan ang kanyang opisina sa lahat ng bagay sa hinaharap. Gaano kalaki ang aking pagkakamali na maniwala sa kanila. Nanginig ang aking kamay habang hawak ang papel. Naalala ko ang mga dokumento ng divorce na pilit na ipinapirma sa akin ni Gabriel sa ospital. Walang kahit isang salita doon tungkol sa pagbabalik ng trust fund na ito sa akin. Sa halip may nakasulat doon na pumapayag ako na manatili ang aking pirma bilang gwarantor ng kanilang mga utang nang walang anumang kapalit. Ito ay isang malaking panlilinlang. Alam ni Ate Chavez ang tungkol sa dokumentong ito. Siya ang nag-draft ng kasunduan sa divorce. Sinadya niyang itago ang katotohanan ito sa akin upang magpatuloy ang paggamit ng pamilya Monteverde sa pera ni Doña Elena habang ako ay iniiwan nilang walang kahit ano. Hinawakan ko ng mariinang dokumento, naramdaman ko ang magkahalong galit at labis na pasasalamat sa yumaong biyenan. Hindi lamang niya ako itinuring na anak, kundi binigyan din niya ako ng isang napakalakas na sandata upang ipaglaban ang aking sarili kung sakaling dumating ang araw na ito.
Bakit ito ginawa ni Ate Chavez siya? Ay isang respetadong abogado sa lipunan, ngunit na yon ay malinaw na kasabwat siya sa pagnanakaw sa aking mga karapatan. May mas malalim pa bang dahilan sa likod ng kanyang pananahimik? Tiningnan ko ang pirma ni Doña Elena sa dulo ng papel. Ang kanyang ukit ng panulat ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Hindi ko hahayaang dungisan ng mga mapagpanggap na iyon ang kanyang huling habilin. Handa na akong harapin sila, at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanilang credit cards ang aking sisirain, kundi ang buong pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Dumating ang ikapitong araw. Ito ang araw na matagal nang pinakahihintay ng buong bansa, o mas magandang sabihin, ang araw na pinakahihintay ng mga mapagpanggap. Nasa loob ako ng aking tahimik na apartment, may hawak na mainit na tasa ng tsa habang nakatitig sa screen ng aking laptop. Bilang isang kilalang modelo at influencer, hindi pinalampas ni Bianca ang pagkakataon na i-livestream ang kanyang kasal sa buong mundo. Ang pamagat ng broadcast ay ang kasal ng dekada Gabriel Monteverde at Bianca Ramirez. Ang disenyo ng kasal ay napakaganda. Ginanap ito sa isang sikat at napakamahal na beachfront resort sa Batangas. Ang altar ay napapaligiran ng mga mamahaling puting rosas na in-import pa mula sa ibang bansa. Nakita ko sa screen si Gabriel na nakasuot ng kostomisadong taksido na kang-iti nang may pagmamalaki habang kinakamayan ang mga kilalang politiko at negosyante na dumalo. Sa tabi niya si Doña Victoria ay kumikinang sa kanyang mga diamante, tila ipinapakita sa lahat na sila pa rin ang pinakamataas na pamilya sa lipunan. Nang magsimula ang paglalakad ni Bianca sa aisle habang suot ang kanyang napakalaking wedding gown, umabot sa 10,000 ang mga nanonood sa livestream. Ang lahat ay pumupuri sa kanilang karangyaan. Ngunit alam ko ang katotohanan sa likod ng magandang palabas na ito. Ang lahat ng karangyaang iyan ay binabayaran gamit ang mga corporate credit card ng Monteverde Group na nakakonekta sa master account na aking hinawakan. At sa bawat segundong lumilipas ang aking countdown timer sa aking tabi ay unti-unting lumalapit sa zero. Natapos ang palitan ng mga sumpa. Nagsimula na ang pagdiriwang para sa reception. Ayon sa programa na ipinagyabang ni Bianca sa kanyang social media, may darating na pribadong helikopter upang dalhin sila sa isang marangyang yate para sa kanilang pribadong salusalo kasama ang mga piling panauhin. Ngunit sa sandaling, yun napansin ko ang isang pagbabago sa background ng livestream. Isang lalaking nakasuot ng suit ng hotel manager ang lumapit kay Gabriel at pumulong sa kanyang tainga. Nakita ko ang biglang pagkawala ng ngiti sa mukha ng aking dating asawa. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at kay Bianca na nooy abala sa pagkuha ng mga larawan. Hindi nagtagal, sumunod na rin ang wedding planner na may hawak na wireless payment terminal. Sa gitna ng karamihan, sinubukan nilang iswipe ang itim na credit card ng kumpanya. Nakita ko ang manager ng hotel na umiling. Sinubukan nila ang isa pang card ngunit muli ay umiling ang manager. Dahil bukas pa rin ang livestream ng isa sa mga kaibigan ni Bianca, narinig ko ang bahagyang pagtaas ng boses ni Gabriel. Ano ang ibig mong sabihin na declined ang sabi ni Gabriel, halatang pinipilit na huwag marinig ng mga bisita. Limitless ang card na yan. Subukan mo ulit. Sir, sinubukan na po namin ng 5 beses. Sa magkakaibang terminal ang sagot ng manager na bagamat magalang ay sapat ang lakas upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang tugon po ng bangko ay restricted account. Hindi po namin maaring i-clear ang huling bayad para sa resort sa catering at sa dekorasyon. Hindi lamang yon. Lumapit din ang kinatawan ng kumpanya ng yate at helicopter. Ipinapaabot po ng aming opisina na hindi po maaaring lumipad ang helicopter at hindi aalis ang yate hanggat hindi po nagpapakita ng aprobadong transaksyon ng inyong account. Ang mariing sabi ng kinatawan. Nagsimimulang magkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Ang mga cameraman at coordinator ng kasal ay nagsimula na ring mag-usap-usap. Si Bianca ay halatang napapahiya na ang kanyang mukha ay namula sa galit habang sinusubukan niyang senyasan ng kanyang staff na patayin ang livestream.
Ngunit huli na ang lahat. Ang balita tungkol sa pagka-declined ng mga credit card ng mga Monteverde ay mabilis na kumalat sa internet. Nasa gitna sila ng pinakamahalagang gabi ng kanilang buhay, ngunit nahaharap sila sa pinakamalaking kahihiyan sa harap ng mataas na lipunan. Ipinikit ko ang aking mga mata at dahan-dahan ko muling ininom ang mainit na tsaa. Ang kapayapaan na aking naramdaman ay hindi mapapantayan. Biglang nanginginig na umilaw ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi lamang ito isang ordinaryong tawag. Ang screen ay nagpakita ng isang pulang babala mula sa sistema ng bangko kung saan ako pa rin ang nakarehistrong gwarantor ng master account ng Monteverde Group. May isang emergency override request na ipinadala ang bangko. At sa ibaba ng babalang iyon, isang mensahe ang lumitaw, override failed. Authorized custodian signature required, Serena Valdez. Kasunod nito, ang pangalan ni Gabriel ay sumulat sa aking screen. Ang kanyang tawag ay mabilis na sumunod, tila isang huling hiyaw ng isang taong nalulunod sa gitna ng unos. Hinayaan ko munang tumunog ang aking cellphone ng ilang beses. Ang bawat pag-ilaw ng screen ay tila patunay ng lumalalim na kawalan ng pag-asawa ni Gabriel. Sa gitna ng paulit-ulit na pagtawag na yon, isang ibang pangalan ang biglang sumulpot sa aking screen. Si Mang Pedro ang pinuno ng unyon ng mga manggagawa sa aming pabrika. Agad kong sinagot ang kanyang tawag. Ma'am Serena, ang boses ng matandang manggagawa ay puno ng paggalang at tapat na pag-aalala. Nabalitaan po namin ang nangyayari sa Batangas na yon. Kumakalat na po sa internet ang mga larawan ng kanilang naudlot na kasalan. Gusto ko lang pong sabihin na anuman ang mangyari kaming mga manggagawa ay nasa likod ninyo. Alam po namin kung sino ang totoong nagligtas sa kumpanya at hindi po namin hahayaang apihin kayo ng pamilyang iyan. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Sa kabila ng lamig ng gabi at ng sakit ng aking mga tahi, ang mga salita ni Mang Pedro ay tila isang mainit na kumot. Salamat, Mang Pedro, ang sagot ko, pilit na pinatitibay ang aking boses. Malaking bagay po ito sa aking puso. Huwag po kayong mag-alala, protektado po ang inyong mga sahod. Salamat po, Ma'am Serena. Mag-ingat po kayo, ang huling sabi niya bago matapos ang tawag. Nang maputol ang linya, muling umilaw ang aking screen para sa tawag ni Gabriel. Sa pagkakataong ito, pinindot ko ang birding button upang sagutin ito. Serena, ano itong kabaliwan mo? Ang galit na boses ni Gabriel ay agad na sumalubong sa akin. Tila ba nais niyang sirain ang speaker ng aking telepono? Ibalik mo ang access sa master account na yun din. Pinapahiya mo kami sa harap ng lahat ng aming mga bisita at ng media. Napasandal ako sa aking sopa, hinahawakan ang aking tiyan, upang hindi mabanat ang aking mga tahi habang marahang sumasagot. Pera ninyo, Gabriel, ang aking boses ay napakakalmado, isang malaking kaibahan sa kanyang nagpapanik na tinig. Bago mo sabihin na pera ninyo yan, tanungin mo muna ang sarili mo kung magkano ba ang iniambag mo sa account na yan. 5 taon kong pinamahalaan ang perang yan, habang ikaw ay abala sa pakikipag-party kasama ang bago mong asawa. Huwag mo akong daanin sa mga ganyang dahilan. Serena, ang sigaw niya, maririnig ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa kanyang background. Alam ko na ginagawa mo ito dahil nagsiselos ka. Hindi mo matanggap na pinili ko si Bianca kaysa iyo. Nais mo lang kaming sirain dahil sa galit mo. Ang kanyang kawalan ng talino ay patuloy na naging sanhi ng aking pagkadismaya. Nagseselos ang taong galing sa operating room ay walang oras para sa selos, Gabriel, ang malamig kong sagot. Pinalayas ninyo ako mula sa inyong mansyon at binigyan ng 50,000 piso, tinanggap ko ang papel na iyon. Ngunit kasabay ng aking pag-alis, kinuha ko rin ang aking pangalan at ang aking personal na garantiya mula sa inyong mga utang. Yan ang ginawa ko. Kung hindi ninyo mabayaran ang inyong kasal ngayon, iyan ay dahil wala kayong sariling pera upang pondohan ang inyong marangyang buhay. Sira ulo ka, Serena, ang banta niya.
Kakasuhan ka namin ng pagnanakaw at sabotahe. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Bago ko pa man masagot ang kanyang banta, narinig ko ang ingay sa kabilang linya. Tila may nang-agaw ng telepono mula sa kanyang kamay. Kasunod nito ay ang matinis at galit na boses ni Bianca. Makinig ka sa aking mabuti, Serena. Ang sigaw ni Bianca, nawala na ang kanyang karaniwang malambing na tono na ginagamit niya sa harap niya ng kamera. Akala mo ba ay mananalo ka sa larong ito? Isang hamak na ex-wife ka lang na walang pera at walang kapangyarihan. Tatawagan namin si Ate Chavez ngayon din. Gagamitin namin ang buong puwersa ng batas upang tanggalin ka sa posisyon mo at ipasok ka sa kulungan dahil sa pagsira sa aming kasal at sa kumpanya. Hinding-hindi mo kami mapapabagsak. Napakapit ako sa aking telepono. Ang bawat salita ng kanyang banta ay tila isang hamon na matagal ko nang hinihintay. Isang mahina, ngunit malamig na tawa ang lumabas mula sa aking mga labi, isang tunog na nagpatahimik sa kabilang linya sa loob ko ilag segundo. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, Bianca. Ang aking huling sabi bago ko pinatay ang tawag at inilagay sa silent mode ang aking telepon. Hindi ako maaaring manatiling, nakaupo lamang dito sa loob ng aking apartment habang ang mga kaaway ko ay naghahanda na ng kanilang susunod na hakbang. Alam ko na hindi titigil si Bianca at ang pamilya Monteverde hanggang hindi nila ako nakikitang nagdurusa. At ang pinaka-importante, kailangan kong malaman kung bakit tila napakakumpiyansa ni Bianca na makukuha nila ang lahat kahit na naka-freeze ang master account. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagsuot ako ng isang malapad na jacket upang itago ang aking mga benda at ang aking maputlang anyo. Maingat akong lumabas at nagtungo sa isang maliit at lumang coffee shop sa isang liblib na kalsada sa Makati. Doon ay naghihintay ang isang taong matagal ko ng pinagkakatiwalaan. Si Mang Luis, ang dating chief accountant ng Monteverde Group na maagang nag-resign noong nakaraang taon dahil sa hindi maipaliwanag na tensyon sa loob ng kumpanya. Sinalubong ako ni Mang Luis ng isang nag-aalalang tingin. Ang bawat kulubot sa kanyang no ay tila nagsasabi ng mga sikretong matagal na niyang itinatago. Iniabot niya sa akin ang isang makapal na brown envelope habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto ng shop, tila natatakot na may sumusunod sa amin. Ma'am Serena Ang, sabi niya sa isang mahinang tinig na halos hindi marinig sa gitna ng mahinang tugtog ng radio sa shop. Noong nakaraang taon pa po, may napapansin akong hindi magandang transaksyon. Maraming malalaking halaga ang inililipat mula sa main fund patungo sa isang shell company na ang pangalan ay AM Holdings. AM Holdings. Ang tanong ko habang binubuksan ang envelope sa ilalim ng mesa. Opo. At ang nakapagtataka, ang lahat ng transfer orders ay may pirma ni Gabriel ang patuloy ni Mang Louie. Ngunit dahil matagal na akong accountant ng pamilya, alam ko ang pagkakaiba ng totoong pirma ni Gabriel sa mga pilit na ginagaya. Ang mga pirmang ito ay mukhang ginawa ng isang taong sanay na kopyahin ang kanyang ukit ng panulat. Habang tinitingnan ko ang mga dokumento, biglang tumigil ang aking puso sa isang partikular na pahina. Ang AM Holdings ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ng isang tao na matagal nang hindi nagpapakita sa mga pagtitipon ng pamilya, si Arthur Monteverde, ang tiyuhin ni Gabriel, na pinalayas ni Doña Elena sa kumpanya dahil sa pagnanakaw noon. Ngunit may isa pang detalye na mas nakakagulat. Ang address na ginamit sa pagrerehistro ng AM Holdings ay ang mismong address ng lumang apartment ni Bianca bago siya sumikat bilang isang modelo. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likuran. Hindi lamang isang simpleng kabit si Bianca. Siya ay isang espiya na itinanim ni Tito Arthur sa loob ng buhay ni Gabriel. Ang kanilang plano ay hindi lamang ang sirain ang aming kasal, kundi ang tuluyang ubusin ang yaman ng Monteverde Group bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ginamit ni Arthur ang pagiging desperado ni Bianca sa pera at ang pagiging uto-uto ni Gabriel upang unti-unting ilipat ang mga asset ng kumpanya. At ang pinakamalaking hadlang sa kanilang plano ay walang iba kundi ako.
dahil ako ang tanging nakakaalam ng bawat sentimo na lumalabas at pumapasok sa kumpanya. Ma'am Serena, kailangan niyo pong mag-ingat ang babala ni Mang Louis habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit. Alam ni Arthur na hawak niyo ang master account. Gagawin nila ang lahat upang makuha ang inyong digital signature o di kaya ay tuluyang kayong mawala sa eksena upang maitalaga nila ang kanilang sariling trustee. Nagpasalamat ako kay Mang Luis at mabilis na lumabas ng coffee shop. Habang naglalakad ako sa madilim na bangketa, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan ng aking natuklasan. Ang pamilyang pinagsilbihan ko ay pinamumunuan na pala ng isang ahas mula sa loob. Biglang tumunog ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Mabilis kong binasa ang mensahe. Serena, huwag kang babalik sa apartment mo sa gabi na ito. Alam na ni Ate Chavez ang tungkol sa mga dokumentong nakuha mo mula sa kahon ni Elena. Nakahanda na ang mga pulis na arestuhin ka sa ilalim ng kasong plunder at pagnanakaw ng kumpanya. Binura na nila ang lahat ng digital logs ng iyong mga legal na transaksyon upang magmuhang ikaw ang kumuha ng pera ng kumpanya. Napahinto ako sa gitna ng kalsada. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin ako sa paligid at nakita ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang bumubuntot sa akin mula sa malayo. Hindi lamang sila nagnakaw. Ngayon, binabaliktad na nila ang katotohanan upang gawin akong kriminal sa mata ng batas. At sa tulong ni Ate Chavez, maaari nilang burahin ang aking pagkatao sa isang iglap lamang. Hinawakan ko ng mariin ang brown envelope na bigay ni Mang Luis. Ito na lamang ang tanging ebidensya na mayroon ako upang patunayan ang aking inosente at ilantad ang kanilang kasamaan. Kailangan kong humanap ng mapagtataguan at kailangan kong gawin ito bago ako tuluyang makorner ng mga taong nais akong mabaon sa limot. Nagawa kong malagpasan ang itim na sasakyan na sumusunod sa akin sa pamamagitan ng pagpasok sa mga makikitid na eskinita ng Makati. Alam ko na wala na akong oras. Kung totoo ang babala sa mensahe, ang gabi na ito ang tanging pagkakataon ko upang makuha ang orihinal na digital backup ng mga dokumento bago ito tuluyang burahin ni Ate Jose Chavez mula sa kanyang pribadong server. Sumakay ako sa panibagong taxi patungo sa gusali kung saan naroroon ang opisina ng abogado. Matagal ko nang kabisado ang security passcode ng pinto sa likod dahil ako ang dating nag-aayos ng mga legal filings ng Monteverde Group. Sa kabila ng matinding kirot sa aking tiyan na tila ba pupunitin ang aking mga sariwang tahi, dahan-dahan akong umakyat sa fire exit stairs patungo sa ikapitong palapag. Ang bawat hakbang ay may kasamang malamig na pawis sa aking noo. Ipinasok ko ang passcode sa electronic lock ng pinto sa likod ng opisina. Isang mahinang berdeng ilaw ang lumabas at dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang opisina ni Ate Chavez ay madilim at tahimik. Amoy lumang papel at mamahaling sigarilyo ang buong silid. Mabilis kong nilapitan ang malaking mesa ng abogado at inilabas ang isang pilak na USB drive mula sa aking bulsa. Ipinasok ko ito sa likod ng pangunahing computer ng server. Nang bumukas ang monitor, nakita ko ang folder na may pamagat na Monteverde Elena Estate Backup. Nagsimula ang pag-copy ng mga file. Nakatitig ako sa progress bar sa screen habang ang aking puso ay mabilis na tumitibok. 20%, 40%. Ngunit bago pa man makatapos ang pag-transfer ng mga file, narinig ko ang mabibigat na yabag na mga sapatos na gawa sa balat sa labas ng malaking pinto ng opisina. Kasunod nito ay ang mga boses ng dalawang lalaki na nag-uusap. Agad kong pinatay ang monitor ng computer at mabilis na nagtago sa likod ng malaking cabinet na gawa sa mahogany sa sulok ng silid. Ipinatong ko ang aking dalawang kamay sa aking bibig upang pigilin ang aking mabigat na paghinga habang ang aking katawan ay nanginginig sa kirot ng aking sugat. Bumukas ang pinto at bumadlad ang ilaw ng silid. Pumasok si Ate Chavez kasama ang isang matangkad na lalaki na may uban sa buhok. Si Tito Arthur Monteverde.
Siguraduhin mo lang, Chavez, na malinis ang pagkakatanggal sa mga digital logs ni Serena, ang malamig na sabi ni Arthur habang nauupo sa swivel chair ni Chavez. Ayaw kong magkaroon ng anumang problema kapag pumasok na ang mga pulis bukas. Huwag kang mag-alala, Arthur, ang sagot ni Chavez habang nagbubuhos ng alak sa dalawang baso. Sa mata ng korte, bukas lalabas na si Serena ang naglipat ng 500 milyong piso papunta sa kanyang sariling offshore account habang nakahiga siya sa ospital. Walang maniniwala sa kanya dahil ang lahat ng audit trails sa server ay nakaturo sa kanyang digital signature. Nagpakawala ng isang mababang tawa si Arthur. Mabuti. Kapag nakulong na ang babaeng iyon, mapipilitan si Gabriel na ipagbili sa akin ang natitirang mga shares ng kumpanya para pambayad sa piyansa at multa. At si Bianca madali nang itapon ng babaeng iyon kapag hawak ko na ang buong kumpanya. Basta wag mong kakalimutan ang aking 30% sa AM Holdings ang paalala ni Chavez habang itinataas ang kanyang baso. Nasa likod lamang ako ng cabinet, naririnig ang bawat detalye ng kanilang maitim na balak. Sila ang tunay na mga magnanakaw na nagpaplano na sirain ang aking buhay upang makuha ang buong yaman ng kumpanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang mahinang panginginig ng USB drive sa likod ng computer tower. Natapos na ang pag-download ng mga file, kailangan kong makuha ang USB na iyon nang hindi nila napapansin. Dahil kung maiiwan ko yun doon, malalaman nila na may nakapasok sa opisina. Habang nakatalikod si Arthur at nakatitig sa bintana, dahan-dahan kong ginapang ang ilalim ng mesa. Ang bawat sentimetro ng aking paggalaw ay may kasamang matinding tiis sa sakit ng aking tiyan. Inabot ng aking mga daliri ang likod ng computer tower at dahan-dahang binunot ang pilak na USB drive. Nang hawak ko na ito, maingat akong lumayo at nagtungo sa pinto ng fire exit na hindi man lamang gumagawa ng anumang ingay. Dahan-dahan kong ibinukas ang pinto at mabilis na lumabas. Ngunit sa sandaling makababa ako sa madilim na eskinita sa likod ng gusali, isang nakabibinging tunog ng mga wangwang ng sasakyan ng pulis ang biglang sumakop sa buong paligid. Ang mga pulang at asul na ilaw ng mga sasakyan ay mabilis na lumalapit patungo sa gusaling aking katatapos lamang na labasan. Napakapit ako sa pader ng eskinita. Nakahanda na ang kanilang patibong at ang mga pulis ay narito na upang ako ay arestuhin. Siniyoso ko nang mariin ang pilak na USB drive sa aking basang palad. Ito na lamang ang aking tanging pag-asa at hindi ko hahayaang makuha nila ito mula sa akin. Nagawa kong makatakas sa madilim na eskinita kagabi sa pamamagitan ng paghahalo sa karamihan nang magsimula ang kaguluhan sa labas ng gusali. Akala ko ay para sa akin ang mga pulis, ngunit natuklasan ko na itinawag pala ni Ate Jose Chavez ang isang pekeng burglary report upang ihanda ang pampublikong anggulo na ako ay isang magnanakaw. Kinaumagahan, ginanap ang isang nakatutok na press conference sa Grand Ballroom ng isang kilalang hotel sa Makati. Inorganisay ito ng Monteverde Group upang linisin ang kanilang pangalan matapos ang napahiya nilang kasalan sa Batangas. Nasa gitna ako ng karamihan ng mga mamamahayag na kasuot ng isang simpleng itim na suit na nagtatago sa aking mga benda. Sa ibabaw ng entablado nakatayo si Gabriel kasama si Doña Victoria, si Bianca na nakasuot ng eleganteng puting bestida at si Ate Chavez na may hawak na mga pormal na papel. Mga ginoo at ginang sa media ang panimula ni Gabriel habang nakaharap sa napakaraming kamera. Ang nangyaring insidente sa aming kasal kagabi ay dahil lamang sa isang malaking technical bank error na dulot ng maling pamamahala ng aming dating empleyado at dating gwarantor na si Serena Valdez. Ligtas at maayos ang pananalapi ng Monteverde Group. Hindi ko na hinaya ang matapos pa ang kanyang kasinungalingan. Dahan-dahan kong itinulak ang mga tao sa aking harapan at naglakad patungo sa gitna ng malaking bulwagan. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon.
Kasinungalingan ang lahat ng iyan ang aking malakas at malinaw na boses na sumakop sa buong silid. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang leeg, habang si Bianca ay napalayo ng bahagya sa mikropono. Ang lahat ng mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa akin at ang sunod-sunod na pag-ilaw ng mga camera flash ay tila gustong lumamon sa aking pagkatao. Serena ang gulat na tanong ni Gabriel. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako upang ilantad ang katotohanan, ang sagot ko habang umaakyat sa maliit na hagdan ng entablado. Ang master account ay hindi nagkaroon ng technical error. Ito ay pinanindigan kong i-freeze dahil ang pondo ni Doña Elena ay ginagamit ninyo sa illegal na paglilipat ng pera patungo sa mga shell companies ni Tito Arthur Monteverde. Inilabas ko ang pilak na USB drive mula sa aking bulsa at iniharap ito sa mga mamamahayag. Hawak ko rito ang orihinal na digital backup mula sa server ni Ati Chavez. Narito ang patunay ng pagnanakaw ng pamilyang ito sa pera ng kumpanya at ang pagtatangka nilang ibintang sa akin ang lahat. Inabot ko ang USB sa technician na namamahala sa malaking screen sa likod ng entablado. Isinaksat niya ito upang ipakita sa lahat ang mga dokumento. Nakatitig ang buong silid sa malaking screen. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok habang naghihintay ng paglabas ng mga file. Ngunit sa halip na ang mga dokumento ni Chavez ang lumitaw, isang pulang text ang lumabas sa gitna ng screen, "Folder is empty. Corrupted data." Nanlamig ang aking buong katawan. Napatingin ako sa screen, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Paano nangyari ito? Isang mababang tawa ang narinig ko mula sa tabi ko. Si Ati Chavez ay lumapit sa mikro. Puno na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Mga kaibigan sa media, tulad ng inyong nakikita ang pahayag ni Chavez habang nakatitig sa mga kamera. Ang babaeng ito ay desperada na. Kagabi, pilit siyang pumasok ng illegal sa aking opisina. Hawak namin ang security footage ng kanyang pagnanakaw. Kumuha siya ng isang walamang USB drive at nayon ay ginagamit ito upang mag-imbento ng kwento at mag-extort ng 500 milyong piso mula sa pamilya Monteverde dahil lamang sa hindi niya matanggap na hiwalay na sila ni Gabriel. Sa isang iglap, 2 malalaking lalaki mula sa security team ang humawak sa aking magkabilang braso. Pilit nila akong iginapos kahit na naramdaman ko ang muling pagpunit ng aking mga tahi sa tiyan dahil sa lakas ng kanilang hawak. Nawa ako sa iyo, Serena, ang pampublikong pahayag ni Doña Victoria habang umiling sa harap ng mga kamera, pinalalabas na siya ay isang mabait na biyenan. Binigyan ka namin ng tulong pampagamot. Ngunit pinalabas mo pang kami ang masama dahil lamang sa galit mo sa bagong asawa ng aking anak. Lumapit si Bianca sa akin at habang nakatalikod sa mga kamera, ibinulong niya sa aking tainga ang kanyang totoong salita. Sinabi ko na sa iyo, Serena, wala kang laban sa amin. Isa ka lamang basurang itinapon na. Hindi ako makagalaw. Ang buong silid ay puno ng mga taong kinukunan ako ng larawan habang ako ay hawak ng mga security guard. Sa gitna ng kaguluhang iyon, napatingin ako sa dulo ng bulwagan. Doon nakatayo si Tito Arthur Monteverde. Nakatitig siya sa akin habang may isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siya tumango sa isang lalaking nakasuot ng uniforme ng inspektor ng pulis, siya na naghihintay sa pinto ng bulwagan. Naintindihan ko na ang lahat. Ang press conference na ito ay hindi lamang ginawa upang linisin ang kanilang pangalan. Ito ay isang pampublikong patibong na idinisenyo upang sirain ang aking kredibilidad at ipahuli ako sa harap ng buong bansa. Ang silid interogasyon sa loob ng Don Kainsat ay malamig at amoy lumang pintura. Naupo ako sa isang matigas na upuang gawa sa bakal habang 2 pulis ang paulit-ulit na nagtatanong sa aking harapan pilit na ipinapapirma sa akin ang isang formal na pahayag ng pag-amin sa kasong pagnanakaw at extortion. Manatili akong tahimik.
Hindi ko ibinuka ang aking bibig. Ang aking likod ay nanatiling diretsyo at ang aking mga mata ay nakatitig sa bakanteng pader. Hindi ko hahayaang makita nila ang kahit kaunting takot sa aking katawan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang batang lalaki na nakasuot ng simpleng suit ang pumasok, may hawak na isang makapal na leather briefcase. Ako si Ati. Mateo ang formal niyang pakilala habang itinataas ang isang papel sa mga pulis. Ako ang legal na kinatawan ni Miss Serena Valdez. Inilabas ko na ang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nagkatingin na ng dalawang pulis hala, tang nagulat na may abogado na agad na dumating para sa akin. Pagkalipas ng kalahating oras, opisyal akong nakalabas sa Don Cansat. Nang makalabas kami sa gusali, isinakay ako ni Ati Mateo sa kanyang simpleng sasakyan. Doon niya ipinaliwanag ang lahat. Ma'am Serena, ang sabi ni Ati Mateo habang ibinibigay sa akin ang isang basong tubig. Hindi po ako binayaran ng pamilya Monteverde. Ang nag-ambag-ambag po para sa inyong piyansa ay ang mga manggagawa sa pabrika sa ilalim ng pamumuno ni Mang Pedro. Kumuha po sila mula sa kani-kanilang maliliit na ipon upang masiguro na hindi kayo mabubulok sa kulungan. Naramdaman ko ang matinding init sa aking dibdib at ang pagmamasid ng mga luha sa aking mga mata. Ang mga taong ito na may pinakamaliit na kita sa kumpanya ang siyang nagligtas sa akin. Sa sandaling ang mga taong pinaglingkuran ko sa loob ng 5 taon ay itinapon ako. Ngunit mabilis na pinalitan ng pag-aalala ang mukha ni Ati Mateo. Kailangan niyo pong malaman ang totoong dahilan kung bakit nagmamadali si Tito Arthur na ipahuli kayo ang patuloy ng abogado. Bukas ng umaga, ililipat na niya ang pagmamay-ari ng pangunahing pabrika ng kumpanya sa isang dayuhang korporasyon. Nagawa na niya ang paunang kasunduan sa pamamagitan ng AM Holdings. Napatingin ako sa kanya. Ibebenta niya ang pabrika, ang tanong ko. Opo. At kapag naisara ang bilihan, bukas tatanggapin ni Arthur ang buong pondo patungo sa kanyang offshore account, iiwanan niya ang kumpanya na baon sa utang at tatanggalin ang 5 daang manggagawa sa pabrika ng walang anumang separation benefit. Ang pabrika ay tuluyang selyuhan bukas ng 5 umaga. Naisip ko ang mukha ni Mang Pedro at ang mga pamilya ng 5 daang manggagawa na magugutom dahil sa kasakiman ni Arthur at sa kabuanan ni Gabriel. Ipinayo sa akin ni Ati Mateo na magtago muna sa probinsya habang mainit pa ang usapin sa media. Ngunit umiling ako ng mariin, hindi ako tatakbo. Ati Mateo ang buo kong pahayag. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa aking sariling danggal. Ito ay tungkol sa buhay ng 500 pamilya na nagtiwala sa akin. Naalala ko ang orihinal na papel ng kasunduan ng trust fund ni Doña Elena. Ang papel na iyon ay ligtas na nakatago sa isang lihim na vault sa bahay ng aking lumang kaibigan, hindi sa USB na madaling i-hack o ibura ng computer virus ni Chavez. Ang orihinal na dokumentong yon na may totoong lagda at selyo ng notaryo ay may buong legal na bisa sa ilalim ng batas ng pananalapi. Bukas ng umaga, pupunta ako sa pabrika. Ang sabi ko kay Ati Mateo habang tumitingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ako mismo ang tatayo sa unahan ng linya ng mga manggagawa upang harangan ang pagbebenta ng pabrika. Sa aking isip, tila narinig ko ang paulit-ulit na tunog ng koy paghiyuko ng pabrika. Sa madaling araw isang tawag na nagpapaalala sa akin na oras, na upang harapin ang huling laban at ipaglaban ng mga taong walang boses sa lipunan. 5:00 pa lamang ng madaling araw ang paligid ng pangunahing gate ng pabrika ng Monteverde Group ay natatakpan na ng makapal na hamog. Sa kabila ng lamig, higit 500 manggagawa ang nakatayo sa labas, hawak ang kanilang mga placards at nagkakaisang sumisigaw para sa kanilang mga karapatan. Sa pangunguna ni Mang Pedro, binuo nila ang isang matibay na harang upang pigilan ang pagpasok ng mga truck at ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa loob ng glass conference room sa ikalawang palapag ng administrative building ng pabrika, nakaupo si Tito Arthur sa dulo ng mesa, katabi si Bianca at ang 3 kinatawan ng dayuhang korporasyon.
Si Gabriel ay nakaupo sa tabi ni Ate Jose Chavez, halatang balisa at walang kalaman-laman sa mga tunay na mangyayari. Pirmahan na natin ang kasunduan ng maikling, sabi ni Arthur habang iniaalok ang mamahaling ballpen sa dayuhang mamumuhunan. Huwag ninyong pansinin ang mga ingay sa labas. Mga walang kwentang reklamo lamang yan ng mga empleyadong tatanggalin na. Bago pa man maidikit ng dayuhan ang panulat sa papel, bumukas ang malaking pinto ng silid. Pumasok ako nang may buong katatagan kasunod si Ate Mateo. Hawak ko sa aking mga kamay ang orihinal na makapal na dokumento ng trust fund ni Doña Elena, may basang lagda ng yumaong biyenan, at ang opisyal na pulang selyo ng notaryo publiko kasama ang isang formal na kautusan mula sa pambansang bangko. Napapatayo si Arthur. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding galit. "Anong ginagawa mo rito?" ang sigaw ni Arthur. "Pulis, ilabas ang babaeng yan. Arestado siya sa kasong pagnanakaw." "Huwag kang mag-alala, Arthur," ang malamig kong sagot habang maglalakad patungo sa gitna ng mesa. "Ang mga pulis ay papunta na rito, ngunit hindi para sa akin, kundi para sa inyong tatlo." Humarap ako sa mga dayuhang mamumuhunan at itinapat ang orihinal na dokumento sa kanilang harapan habang isinasali ni Ate Mateo ang mga legal na sugnay sa wikang Ingles. Ang lupa at ang mga makinarya ng pabrikang ito ay hindi pagmamayari ng Monteverde Group, ang malinaw kong pahayag. Ang lahat ng ito ay nakatali sa trust fund ni Doña Elena, kung saan ako ang nag-iisang legal na trustee. Walang sinuman, kahit ang CEO ng kumpanya o ang board of directors, ang may karapatang magbenta ng mga asset na ito nang walang formal kong pag-apruba. Nanlaki ang mga mata ng dayuhang mamumuhunan. Tumingin sila kay Arthur at kay Ate Chavez. Hindi lamang iyon ang patuloy ko habang nilalabas ang panibagong audit report mula sa pambansang bangko. Ang kumpanyang AM Holdings na gagamitin ninyo para sa transaksyong ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon para sa kasong money laundering at illegal embezzlement. Ang lahat ng pondo na ipapasok ninyo sa account na ito ay otomatikong iselyuhan at kukunin ng gobyerno. Agad na itinulak ng dayuhang mamumuhunan ang kontrata malayo sa kanila at mabilis na tumayo. Kanselado ang transaksyong ito, ang galit na sabi ng dayuhan sa Ingles. "Isang malaking panlilin lang ang ginagawa ninyo." Sa sandaling yon, napatingin si Gabriel sa mga dokumento sa mesa. Binasa niya ang pangalan ng mga may-ari ng AM Holdings, si Arthur Monteverde at si Bianca Ramirez. Bianca ang gulat at panginginig na boses ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang bagong asawa. "Anong ibig sabihin nito? Bakit nakapangalan sa inyo ni Tito Arthur ang buong perang ibabayad para sa pabrika? Nasaan ang pondo para sa kumpanya?" Nautal si Bianca, pilit na humahawak sa braso ni Gabriel. "Gabriel, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo." "Manahimik ka, Bianca." Ang galit na sigaw ni Arthur habang itinutulak ang babae malayo sa kanya. "Wala ka ng silbi ngayon." Nang marealisa ni Ate Chavez na ang batas laban sa money laundering ay may parusang habambuhay na pagkabilanggo, mabilis na nawala ang kanyang katapangan. Lumapit siya sa akin at sa kinatawan ng bangko habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ako kasama sa kanilang plano, ang mabilis na pagtatapat ni Chavez. Si Arthur at si Bianca ang nag-utos sa akin na pekein ang mga audit logs at ilipat ang pera sa AM Holdings. May mga patunay ako sa aking telepono. Magpapakita ako ng ebidensya basta tulungan ninyo ako makakuha ng state witness protection. Walang hiya ka, Chavez, ang sigaw ni Arthur habang sinusubukang sugurin ang abogado. Ngunit bago pa man makagalaw si Arthur, bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis. Mabilis nilang hinawakan ang mga braso ni Arthur at Bianca at nilagyan ng mga pormal na posas ang kanilang mga kamay sa harap ng mga kamera ng media na dumating din sa lugar. Si Gabriel ay napasandal sa pader, ang kanyang mukha ay tuluyang nawalaan ng kulay. Narealisa niya na ang babaeng pinalitan niya kay Serena ay ginamit lamang siya
at ang pamilyang pinagkatiwalaan niya ay ninakawan siya ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa akin, lumuhod sa aking harapan habang umiiyak at sinusubukang hawakan ang dulo ng aking garments. Serena, patawarin mo ako ang kanyang pakiusap habang humahagulgol. Niloko nila ako. Tulungan mo ako pakiusap. Ibalik natin ang dati nating buhay. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahan akong humakbang paatras dahilan upang mahulog ang kanyang mga kamay sa bakanteng hangin. Pagkalipas ng 3 araw matapos ang insidente sa pabrika, ang buong bansa ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang mabilis na pagbagsak ng pamilya Monteverde. Si Arthur at si Bianca ay formal na ipinag-utos ng korte na manatili sa kulungan ng walang piyans habang dinidinig ang kasong syndicated estafa at money laundering. Sa harap ng mga kamera ng balita habang isinasakay sila sa police van, wala nang bakas ng kagandahan o karanyaan si Bianca. Ang kanyang dating matamis na boses ay pinalitan ng galit na sigaw kay Gabriel. Tinatawag itong duwag at walang silbi dahil hindi siya naipagtanggol. Si Doña Victoria naman ay nahaharap sa napakaraming demanda mula sa mga bangko. Ang lahat ng kanyang mamahaling alahas sa sasakyan at maging ang mismong mansyon ng pamilya ay mabilis na isinara at itinatak ng mga bangko dahil sa mga hindi nababayarang utang na nawalan ng garantiya. Nakatayo ako sa gitna ng opisina sa pabrika habang tinitingnan si Gabriel na nakaupo sa sahig nakatitig sa bakanteng mesa. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay pinalitan ng malalim na kawalan ng pag-asa. Iniwan na siya ng kanyang ina na nagsabing siya ang dahilan ng kanilang paghihirap. Iniwan na rin siya ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Serena ang mahina niyang boses habang dahan-dahang iniangat ang kanyang ulo. Wala na akong natitira. Ang buong kumpanya ay bankrupt na. Ang mansyon ay kukunin na ng bangko bukas. Pakiusap gamitin mo ang trust fund ni Mama upang iligtas ang kumpanya. Kahit pumirma ka lang ulit bilang guarantor, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magmamakaawa ako sa iyo araw-araw. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Wala na akong naramdamang galit. Wala na rin akong naramdamang awa. Ang natitira na lamang sa aking puso ay ang ganap na kapayapaan ng isang taong tuluyan ang nakawala sa isang bangungot. Gabriel ang malamig. Ngunit malinaw kong sagot. Ang aking lagda ang nagligtas sa iyo noon dahil naniwala ako na may halaga ang iyong mga pangako. Ngunit itinapon mo ang lagdang yon para sa mga taong nagnakaw sa iyo. Hindi na kailanman magagamit ang aking pangalan, ang aking karangalan o ang aking pinagpagguran upang palamutian ang iyong mga pagkakamali. Tumalikod ako at hindi na pinansin ang kanyang mga paghagulgol sa aking likuran. Naglakad ako patungo sa labas ng gusali, kung saan naghihintay ang 500 manggagawa sa pangunguna ni Mang Pedro at Ate Mateo. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan bilang sole trustee ng pondo ni Doña Elena, opisyal kong lilagdaan ang kasunduan na naglilipat sa pamamahala ng pabrika patungo sa isang worker-owned cooperative. Sa ilalim ng bagong sistemang ito, ang mga manggagawa na ang mismong magpapatakbo at maghahati sa kita ng pabrika habang ang trust fund naman ang magsisilbing proteksyon sa kanilang mga sahod. Walang sinumang abusadong may-ari ang makakapagtanggal sa kanila kailanman. Isang malakas na palakpakan at mga luha ng kagalakan ang sumabog mula sa karamihan. Niyakap ako ni Mang Pedro habang nagpapasalamat ng paulit-ulit. Maraming salamat, Ma'am Serena. Ang sabi ng matanda. Binigyan niyo po kami ng bagong pag-asa. Ngumiti ako sa kanila, isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng aking malayang kaluluwa. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang naglakad patungo sa pangunahing gate. Habang tumatawid ako sa kalsada, napatingin ako sa itaas. 2 manggagawa ang kasalukuyang nagtatanggal sa malaking bakal na signage ng Monteverde Group mula sa semento ng gate. Ang pangalang iyon na minsang nagbigay sa akin ng matinding sakit at pagdurusa ay tuluyan ng binubura sa mundo.
Naramdaman ko ang malamig at sariwang hangin mula sa dagat na dumaan sa aking paligid, dahan-dahang umihip at nagpalipad sa mga natitirang alikabok sa aking jacket. Ibinaba ko ang aking tingin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa aking bagong buhay. Wala na akong anumang utang sa nakaraan. Hawak ko na ang aking sariling kapalaran at sa pagkakataong ito, wala nang sinuman ang makakakuha ng aking kalayaan. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang pagbaba ng lumang signage sa pintuan ng pabrika at ang paghihip ng sariwang hangin mula sa dagat, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan sa puso ni Serena. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin mula sa simula hanggang sa huling bahagi ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan nakahiga si Serena sa malamig na kama ng ospital habang inilalagay ang kanyang lagda sa gitna ng matinding sakit, hindi ko mapigilang mapagnilayan kung gaano karaming kababaihan sa ating lipunan ang patuloy na nagsasakripisyo ng tahimik para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang ating lagda ay hindi lamang isang simpleng guhit ng tinta sa ibabaw ng papel. Ito ay simbolo ng ating danggal ng ating oras at ng ating walang katapat na tiwala. Huwag nating hahayaang gamitin ng iba ang ating kabutihan upang gawin tayong haddan sa kanilang sariling kasakiman. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa paghihiganti o sa pagpapabagsak sa ating mga kaaway, kundi sa lakas ng ating loob na bawiin ang ating sariling halaga at magsimula muli ng may malinis at payapang puso. Kayo mga mahal kong tagapakinig, ano ang inyong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan ni Serena? Saan po kayo nakikinig sa mga sandaling ito habang nagpapahinga o habang nag-aalaga ng inyong pamilya? Sana ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin o ang sarili ninyong mga kwento ng pagpapasensya at pagtatagumpay. Huwag niyo rin pong kalilimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magbigay ng lakas ng loob sa iba pang nangangailangan ng pag-asa ngayon. Nawa ay maghatid ang kwentong ito ng liwanag at paalala na sa kabila ng pinakamadilim na banta ng buhay, palaging may pag-asa para sa taong marunong tumayo sa sariling mga paa at magtiwala sa may kapal. Pamagat ng kwento ang pirma ng aking dangal. Ang kwentong ito ay isinulat hangos sa mga totoong karanasan sa buhay, inaalay para sa lahat ng mga dumaan at dumadaan sa kaparehong pagsubok. Paalala ang lahat ng tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang at muling isinulat ng walang layuning manira o magpatama sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilika para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensaha.